Pati ang mga alagang hayop apektado rin ng malamig na panahon. Sa Calasiao, Pangasinan nga, tinatrangkaso na mga baka at kalabaw. Samantala sa Negros Occidental naman, isinumite na sa COMELEC ang nasa 180,000 pirma na nakalap para sa People's Initiative. Ang detalye ng mga yan sa unang balita ni Eileen Pedreso, GMA Regional TV 1 Western Visayas. Eileen? Ivan, dito sa Negros Occidental, patuloy ang pagtanggap ng COMELEC sa mga signature sheet para sa isinasagawang People's Initiative na nagsusulong ng charter change. Umabot na sa 180,000 na perma mula sa Negros Occidental at Bacolod City ang naisumite ng mga grupong nagsusulong sa charter change base sa tala ng Commission on Election o COMELEC. Ang mga nakalap na perma, subject for verification. May mahigit 2 million registered voters sa Negros Occidental at Bacolod City. Sa Barangay Alihis, Bacolod City, aminado ang punong barangay na mismong ang ilang opisyal nila ang nangunguna sa mga pagpapaperma sa mga residente para sa People's Initiative. Simpleyado kung nga 300, magtagpulo-pulo lang, 3,000 na. Sa 48 ka por chairman, magtagpulo-pulo. Pero mariin itong itinanggi na may perang ipinamimigay kapalit ng pagperma ng mga residente. Mahigpit ang monitoring ng Municipal Agriculture Office sa mga alagang baka at kalabaw sa Calasiao, Pangasinan. May mga tinamaan na raw kasi ng bovine ephemeral fever o trangkaso sa mga hayop dahil sa malamig na panahon. Pagka ganitong taglamig po, ang karamihan tumatama, yun sinasabi natin na ephemeral fever, yun tumatama sa mga ruminants, mga cattle, carabao, kambing, ano. Manageable naman po, basta importante maagapan na sabi nila agad para walang complication. Inabisuhan ng Agriculture Office sa mga livestock owner na i-monitor ang kanilang mga alaga para maprotektahan laban sa sakit. Actually, viral yun. So, pinupuntahan namin para walang complication. Nagbibigay na po kami nag-recommend kami antibiotics at the same time vitamins para wala na pong mga opportunistic bacteria na pwedeng tumama ulit. Asali mo la, mabli bayar no, veterinaryo, patambal. Mairap sir yung magsakit Kanyan, ingatan lang natin ta, siyempre asali la. Ya, nansasakit iran ng saman. Kabilang sa sintomas ng trangkaso sa mga livestock ang kawalan ng gana sa pagkain. Mahalaga raw na mai-report agad para maagapan ang sakit ngayong malamig ang panahon. Ilang araw bago ang highlights ng Dinagyang Festival 2024 sa weekend, all set na ang lahat para sa engranding event in the Philippines. Asahan ng world-class performances mula sa mga tribo na lalahok sa Dinagyang Tribes Competition. Gayun din sa kasadyahan sa Cabanatuan, Dinagyang Illumination at sadsad sa Calle Real. Inaasahan din na mas marami ang mga turista na bibisita sa Dinagyang Festival ngayong taon. For our taong-taon naman, I think 2023 we had at least 50,000. But this year, we're also preparing double than that. Kay subong, magasadya na gate. Ivan, nakalatag na rin ang security plan sa Dinagyang Festival 2024. Ipinagbabawal pa rin ang pagdadala ng backpack sa mga activity area sa Iloilo City. Samantala, yan ang latest mula dito sa Bacolod City. Sa mga kapuso natin sa Western Visayas, abangan ng GMA Regional TV Early Edition mamaya pagkatapos ng unang hirit. Ivan? Maraming salamat, Eileen Pedreso. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.